Abay posible daw pong bumaba ang presyo po ng diesel habang nagbabadyaho namang umakyat ang halaga po ng gasolina. Sa pagtansya po ng ilang oil industry players, nasa 5 piso ang posibleng patong sa per liter po ng gasolina. Maaari po naman daw matabasan ng 9 piso per liter ang singil sa diesel. Pero nakadepende pa rin daw sa actual na galawan ng presyo sa sitwasyon sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Ngayong araw po itinatayang maglalabas po ng pinal na oil price adjustment. Pansamantalang ipinatitigil po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance sa GEA All sa electricity bills ng mga consumer. Sinuspindi ang paniningil ng GEA All para po sa billing ngayong Mayo at sa Hunyo para mabawasan daw ang gastusin ng mga Pilipino sa kuryente sa gitna po yan ng pagsipa ng inflation. Ginagamit ang GEA All para mapondohan ng mga renewable energy projects tulad po ng solar at hydro plant sa bansa. Ayon sa ERC, sapat pa naman ang GEA All Fund para sa mga payment requirements sa panahon ng suspensyon. Pabor ang DOE na suspendihin ang 6 na taompong moratorium sa pagpapatayo po ng coal-fired power plants. Yan nga po ay matapos itong imungkahi ng DepDev bilang agarang solusyon sa supply at presyuhan ng kuryente. Habang hinihintay pa na maging online ang nakaambang mga kapasidad ng renewable energy. Gate po ng DOE, wala itong nakikitang malalang dahilan para bawiin ang moratorium na ipinatutupad mula pa noong Oktubre ng 2020. Meron na po namang mga coal plants daw na dinidevelop at malapit nang mag-online. Isinusulong po ng Meralco ang paghihigpit ng regulasyon sa pagkapit ng solar panel dahil sa panganib na dulot ng hindi maayos na installation nito. Ang babala nga po ng Meralco, maaari kasing maging sanhi ng sunog kung walang tuntunin na sinusunod sa pagkakabit ng solar panels. Sa katunayan, mayroon ng mga ulat ng mga sunog dahil sa mga solar panel installations na hindi nakasunod sa safety standards. Mayroon ding mga guerrilla installations na walang kaukulang permit at hindi naiinspeksyon ng maayos ng lokal na pamahalaan. Yung nga po sinasabi ng Meralco ho dito, hindi sa sila'y tutol. Ano po, para po dito sa renewable energy source na solar. Yung nga lang, dapat po daw merong tuntunin nang sa ganon, standard ang ating ikakabit. Kasi pag substandard, baka mauwi po sa disgrasya. Yan po ang pagliliwanag nga nila. Umaasa po naman ang Pilipinas na magkakaroon po ng tech sharing deals kasama po ang Israel para po naman sa itatayong A1 Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa Board of Investments, pinag-aaralan daw ng dalawang bansa ang posibleng koordinasyon sa kritikal na mga mineral, semiconductor at innovation. Binigyan din po ng dalawang bansa ang kahalagahan ng pagtutulungan para nga patibayin ang supply chain sa ilalim po ng PAC-Silica Framework. Inaasahan po magkakaroon sila ng oportunidad na gawin ito para sa 1,600 hektarya na AI Hub sa New Clark City. Ang PAC-Silica ay isang inisyatibong naglalayong tapatan ang tech manufacturing po ng China sa pamagitan pa rin po ng pagtutulungan ng mga bansa para makabuo ng global AI supply chain. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.